Alright guys, so welcome back to our channel. So nandito na naman tayo sa isang video para sa tutorial natin ng Lighting Controller 1024. So ano ba yung pag-uusapan natin today? Ang pag-uusapan natin today ay syempre, yan, kung makita nyo. Oh, galing, di ba? So sumusunod yung pinaka ano natin, yung pinaka mga power LED natin sa likod, mga backdrop natin, yan, yung mga nakikita nyo dyan sa ano. So, sumusunod yung kulay niya, no? Every time na binibili natin tong palette or pinipindot natin tong palette button natin dito. Alright? So, paano ba yan? So, parang last time meron ako nakita nag-comment na yung kanya hindi sumusunod yung power LED niya sa once na pinipindot niya tong mga palette. So, more on sa beam lang siguro nakukuha, no? So, paano ba natin nagawa yan? No? So, mayroon lang akong secret at mayroon din akong pagkakamaling nagawa last time na tinuro sa inyo. Okay? So, kung titignan natin dito sa LCD natin dito, no? Check muna natin kung ano yung mga nandyan. So, dapat ang personality nyo, edit natin personality. Punta tayo sa power LED. Kung nakikita nyo lang dyan, no, may zoom ba natin? Testing natin kung kaya natin i-zoom. Ayan. So, pakita muna natin dito, no. So, dito sa power LED, LP001. Ayan. Check natin yan. So, dapat yung ano nyo, yung red, yung green, blue, and white nyo, dapat nandito siya sa 1 to 8. Yan. So, kung makita nyo yung red ko, nasa 4A, ibig sabihin nandito siya sa color, dito sa part na to. And then, yung green ko, nandito sa 4B. So, yung pangalawa na ito, nasa 4B. So, ginawa ko ng green. So, paano ko ba ginawa yung green na yan? So, itong green na to, parang i-click nyo yan dyan, tapos punta kayo dyan, yan, hanapin nyo yung 4B, tapos once na nasa 4B na kayo, yung change attribute type, punta kayo, hanapin nyo yung color green, tsaka nyo siya piliin, para maging green siya doon. Okay? Tapos dito naman sa blue and white, nandito ako sa number 5. Ayan, nakita nyo ba? 5A. Dito ako sa 5A. No? Mali. So, click nyo yan. Tapos punta tayo dito sa 5A. Tapos, once na nasa 5A na kayo, click nyo lang uli yan. Change nyo yung attribute. Hanapin nyo naman yung blue. Diba? Tapos dito sa white, punta tayo sa 5B. Yan. Click nyo yan, change attribute, tapos hanapin nyo yung white. Okay? So, parang magiging ganyan yung ano nyo, yung LP001 nyo, or kahit kung ano man ang mga power LED na meron kayo, no? Basta, nandito siya sa loob ng 1 to 8. Diba? Kasi last time, yung naturo namin, dito natin siya nilagay sa 9 to 16 na nandito siya sa 13 and 14. So, aminado ako na parang mali pala doon ilagay. So, dapat dito siya sa row ng 1 to 8. Okay? So, yun yung unang kailangan nyong gawin para maano natin, ibig sabihin, maayos natin na kung pinipindot nyo once na pinipindot nyo yung yung palette nyo, nagpapalit-palit yung mga kulay niya. Bakit? Ito naman yung pangalawang sikreto, no? So, nung last time, pinapapunta ko kayo ng bawat attribute niya. Like, halimbawa, sa speed, punta kayo sa speed, punta kayo sa color, tsaka nyo pinutin yung mga palette, no? Dito, pag nasa dimmer ka, dito sa dimmer na to, no? Kung ano yung na-save mo
na shutter, ano na save mo na pan, ano na save mo na color, ano na save mo na gobo, ano na save mo na mga prism. Tapos sinave mo dito sa number 1 palette. Parang overall attribute is nandito sa dimmer. So yun na, itong dimmer na to, kung ano yung sinave mo dito sa 1, kung ano yung sinave mo dito sa 1, yun yung malolocate niya lahat. Like halimbawa, ano ba yung na-save ko sa number 3? No? Dito sa number 3 na to, na-save ko yung color ng beam, na-save ko yung tilt ng beam, na-save ko yung mga yung mga color ng mga parled, na-save ko yung color ng mga backdrop natin dito sa number 3. So, once na pinindot ko yung 3, yan o, makikita nyo, umiilaw lahat siya. Tingnan natin din sa 9. Yan. Yan o. Makikita nyo, ayan o, lahat o umiilaw. Ibig sabihin, kung ano yung na-save nyo sa 9 na palette number 9, under this attribute, is makokall nyo yun. Nakukuha ba? Kapag nandito ka sa dimmer, so halimbawa, ulit, nandito ako sa 5. Pag pinindot ko tong 5, kung ano yung na-save dito sa lahat ng attribute mo dito sa 1 to 8 na to, is makokall niya. It's either beam, it's either parled, backdrop. So, nandun, makokall niya yung makokall niya yung kung ano yung mga na-save mo sa lahat ng attribute mo kapag nakapindot ka dito sa dimmer. So, yun yung sikreto niyan. Alam ko may nag-comment kasi last time na yung parled niya hindi gumagana. So, ito yung sagot na yun sa comment mo. Diba? Ngayon, kapag halimbawa meron kang ganyan, meron kang isang scene, so isang pindutan mo lang nandun na lahat. 'Di ba? So gusto mo ganyan, tapos tiyan mo ngayon pakikita yung sa gitna ng stage. Yan, may amber tayo diyan. Lalabas na sa gitna ng stage. And then pwede mo rin siyang gamitan ng mga ng mga playback mo. Like halimbawa to. 'Di ba? Kung meron kang gustong playback na ganyan, or pwede mong samahan na halimbawa nandito tayo sa number 9, diba? Gumaganyan parang meron tayong playback na ganito. So malalaro nyo na siya sa pamamagitan lang nitong maganda tong material palette na to, no? So, nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyong layout o kung ano yung gusto nyong design. Halimbawa yan, no? Pwede natin din gamitin dito. O kaya pwede kayong umano ng ibang, yan, ganyan. Diba? Tapos pwede nyo lagyan ng konting, kaya bilisan nyo. So, magkakaroon ng mabilisan na transition. Oh. So, halimbawa to, gusto nyo naka ano lang siya. Ano ba, naka-out natin dito. Yan. Tapos, walang nangyayari sa stage, di ba? So, nakaganyan lang siya. Di ba? O, pwede nyo mapaglaruan na yan. Di ba? So, yun yung yun yung kagandahan ng may palette. Alam niyo yung paglagay ng palette. Tsaka itong dimmer na to. Yan. Para yan dito sa lahat ng attribute natin. Once na kinlik nyo yung bawat material palette, makokall niya lahat na kung ano yung sinave nyo sa bawat attribute na yan. Makokall niya yan. Ganda, diba? Bilis lang. Pwede na yung maglaro dyan. Halimbawa to, number 5. Tapos click nyo to. Tapos click nyo yung number 6. Ayan.
Click nyo yung number 7. Bilis lang. Click nyo ito number 9. Then click nyo ito number 10. Bilis, di ba? So, sa lahat ng nanood hanggang dulo, no, i-ano natin yan, i-run through natin yan kung gusto nyo, ano, paano ko sinave isa-isa yan. Paano ko sinave isa-isa. Kinuha ko rin yung mga color, kinuha ko yung mga tilt pan, kinuha ko yung kulay ng, yung gobo, kumuha ko ng prism, yan, pati yung shutter, kinuha ko dito, banda, yan o, di ba? Alright. So, sa lahat ng nanood hanggang dulo, maraming salamat sa inyo. Naway meron kayong nakuhang, nakuhang kahit papano, nakuhang idea dito sa ating tutorial ngayon. Actually, hindi naman siya naging tutorial pala, para siyang information na pwede yung gamitin itong, itong dimmer na to, itong dimmer button na to sa attribute para magamit nyo itong material palette ng mabilisan. Alright. Wala na ako ibang sasabihin iba. Thank you and God bless. Alright.